Good day, ladies and gentlemen. Welcome to another video na sasagot sa inyong mga GCash katanungan, mga kaibigan. Kanina nag-try kaming mag-verify, mag-open ng new GCash account ni Ate Net. Oo, at mga kaibigan, ganoon na pala ngayon, no? Kailangan may fully verification ng kailangan, ano? Kailangan ilalagay mo na ang iyong valid ID. At hindi, kahit na yung ginamit mong GCash number ay registered na, di ba? Ni-register mo na yung SIM card mo sa iyong telco provider. Pag nag-apply ka naman ngayon ng GCash, nag-open ka ng account sa GCash, kailangan mo pa rin mag-register ng complete information. Hindi lang basta information kasi meron pa itong valid ID. Kailangan i-upload mo yung valid ID and make it a point, ladies and gentlemen, na yung information sa inyong valid ID ay dapat tugmang-tugma sa information na ilalagay ninyo. Kung single yung nasa valid ID ninyo, make sure na ilagay din nyo na single kayo doon. Bakit? Kasi pag merong discrepancy between ID na pinasa ninyo at doon sa information na nilagay ninyo, maaari pong hindi maaprubahan ng inyong GCash application. So, dapat, importante na kumpleto po ang mga detalye na nandyan. Napansin ko kanina meron ding question and answer portion na related po sa AMLA o Anti-Money Laundering Act, no? Ito yung mga tanong na, are you a politically exposed person? Anong ibig sabihin ng are you a politically exposed person? Meron ka bang kamag-anak na politiko? O, diba? Kasi pwedeng magamit ang iyong bank account saan? Sa money laundering, no? Yung mga pera galing sa korupsyon, ipapasok sa account mo, pwede kasi magamit yon. Kaya tinatanong nila kung ikaw ba ay merong kamag-anak na politiko. Ano yung mga politiko na yun? Barangay captain, no? Barangay kagawad, mayor, councilors, congressman, lahat yun ilalagay mo. Minsan may tanong pa nga na meron ka bang kamag-anak na merong appointive position sa government? May mga ganun pa, no? So mga kaibigan, importante po na sumugot tayo ng tama doon dahil kailangan yes or no lang naman di ba? Kung wala kang kamag-anak, dipindutin mo yung no. Diba? Are you a politically exposed person? Yung iba kasi ang understanding nila sa are you a politically exposed person, bumoboto ka ba? Diba? Ibig daw sabihin na bumoboto ka ba? Yes or no? Sagot nila yes. Hindi palpak na sila doon, hindi na sila makakapasa. So kailangan, are you a politically exposed person? May kamag-anak ka bang politiko? Yes or no? Ganon. So, yon, sana nakatulong yung video, yung information na yan ha. Tapos ang verification ngayon nasa 4 to 7 days para na ano yung turnaround time para malaman mo kung approved na ang iyong application sa GCash. And tuloy-tuloy pa rin po ang ating GGives Cash Convert. At hindi lang po yung mga kaibigan, pati po ang home credit kwarta at ang SPay later ay kino-convert na rin po natin into cash. Gamit po ang ating QR code. O diba? May pa QR code na po tayo. Madaling-madali lamang po and agad-agad naman pong natatanggap ang inyong mga funds. O diba? Napakaganda naman yan. Kaya naman mga kaibigan, para hindi kayo maligaw at hindi kayo ma-scam, make sure na i-click po yung link na makikita po sa comment section sa baba. Nakapin po yan sa comment section, okay? At dahil dyan, nais ko lang batiin sina Ate Weng de la Cruz. Hello po sa iyo, Ate Weng de la Cruz. At kay Maria Fe Buenas Flores, kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nag-i-inquire sa atin at nag-PPM sa ating Facebook account. Oy, again, huwag kayong magsa-search sa Facebook account ha ng DJ Chico. Make sure to click the link found in the comment section sa baba para hindi kayo ma-scam. No? Yan lang ang tanging paraan. Wag po kayo magsa-search sa Facebook dahil maliligaw po kayo at mai-scam kayo pag nag-search kayo doon. So, paano nyo kayo message? I-click mo nga yung link na nandyan sa comment section sa baba. Tapos kapag ka-chat mo na ako, sabi nga ni Ate Weng de la Cruz, mag-video call kayo para ma-verify mo na si Chico talaga yung iyong ka-chat. Okay? Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.